Di bale ng mabuti. Pero pag inisip mong mas mabuti ka, mas magaling, hindi na ho tama. At merong mga taong ganon ang tingin sa sarili. Sila, sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inaniyahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inaanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinghagang ito. Kapag inanyayahan ka nino man sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa sa iyo. At lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maaari bang ibigay nyo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayi mapapahiya ka at do'y malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag inanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan. Sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo, ay kanyang sasabihin, kaibigan, dini ka na sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Mapapansin po natin na sa ating ebanghelyo ay merong seating arrangement na ginawa doon sa bahay ng isang Pariseo. Mga kapatid, alam niyo yung seating arrangement pag kumakain, hindi naman po yan kakaiba. No? Maaring sa bahay po natin, meron ding seating arrangement pag kumakain. No? Di ba meron? Ang kabisera, sino upo sa kabisera? Ay yung tatay. Sino yung katabi ng kabisera? Si nanay. No? Di ba? At si kuya, si ate, saan siya? Sino ang katabi ni nanay? Mas malamang si bunso. No? Para maalagaan pa niya. Si ate, doon sa malapit sa mga kaldero para madaling utusan. Si kuya, doon sa malapit sa tubig para siya naman ang magbibigay ng tubig. At yung ibang kapatid, kahit saan. Bakit? Kasi pagkatapos ng kain, sila naman ang maghuhugas. Meron tayong seating arrangement at normal. No? Pero ito po ang mapapansin natin. Doon sa seating arrangement sa bahay, ang seating arrangement ay nakabatay kung ano yung gagawin mong tulong, kung ano yung ipagagawa sa iyo. No? Sa ating pong ebanghelyo, yung seating arrangement, napansin ni Jesus na nag-uunahan ang mga panauhin doon sa upuang pangdangal. Hindi natin alam kung saan yon, pero nag-uunahan ang mga bisita doon sa upuan ng panauhing pangdangal. Mga kapatid, siguro mainam ding makita yung ganitong sitwasyon, hindi lang po sa hapagkainan nangyayari. Hindi lang po sa hapagkainan. Meron pong sa meeting, may mga tao kapag hindi nasunod yung suggestion, naiinis. At ang iniisip nila ay hindi nag-iisip yung mga kasama niya, kaya hindi nakuha. Sa magkakaibigan, meron taong laging sentro sa kwentuhan. Pag hindi siya ang sentro, nagtatampo. Sa pamilya, merong mga taong mahirap itama. Tama. No? Kaya nga mga kapatid, siguro ang tingnan po natin, bakit po ba
nag-uunahan. Kasi ang iniisip nila, sila ay mas makarapat dapat doon. Iniisip nila, mas mahusay sila. Iniisip nila, mas sila ang merong karapatan doon sa karangalan. Mga kapatid, alam niyo ba yung masama doon? Ang masama ho doon, yung isipin mong ikaw ay mas. Di bale ng mabuti. Pero pag inisip mong mas mabuti ka, hindi na tama. Di bale nang maisipin mong ikaw ay tama o ay magaling. Pero kung isipin mong ikaw ay mas magaling, hindi na ho tama. At merong mga taong ganon ang tingin sa sarili. Sila ay mas nakahihigit. Meron pa akong tanong sa inyo, isang sitwasyon. Halimbawa po ay nagbigay po ng award. Okay? Nagbigay po ng award. Lahat po nabigyan. Pera sa iyo. Ano ang gagawin mo? No? Baka ang gawin niyo po, alam niyo kung ano. O ano ang maaring tumakbo sa isip mo? Bakit hindi ako nabigyan? At alam niyo, maaring yung gawin? Ito po, leave the group. Meron pong mga taong ganun. Kapag hindi naayos, leave the group. Nawawala sa chat group. Mga kapatid, siguro, ito po ang tingnan po natin. Sa buhay, sa talagang buhay, merong seating arrangement. Meron. Kaya lang, hindi nakabatay sa atin. Kundi ito ay nakabatay sa Diyos. Ang Diyos ang maglalagay sa atin kung saan tayo karapat dapat. Amen? Kaya nga sa araw na ito, huwag nating isiping mas magaling tayo, mas mabuti tayo, mas mahusay tayo. Hayaan nating ang Diyos ang magtaas sa atin.